Nandito na naman kami mga mare, tulad ng sabi ko dati sa inyo, ang daming tanim ng tatay ko dito, lalo na kapaya. So eto, papakita ko yung ibang tanim niya. Tulad nito mga mare, longgan ba to? Namumunga siya ng longgan, bongga, diba? Tapos eto naman mga mare, ang dami niyang bungang pongkan. Tingnan mo naman, ang dali nilang kunin. Ayan pala si Jace, lakad ng lakad. Tapos meron din siyang bunga na ubas. Tignan mo naman, abot kamay ko lang. Tapos meron din siyang tanim na pakwan. Syempre kukunin ko na din mga mare. Yung mga melon naman kalat-kalat lang. Tingnan nyo naman nandito lang. Tapos kumuha na rin ako ng malaking kapaya. Tingnan nyo naman ang laki. Lagi nyo na lang sinasabi sa mga post ko na parating na yung diabetes. Kaya yan kukuha ko ng saresa ba to? Sabi kasi ng tatay ko pag daw kumakain ka ng saresa malayo ka daw magka-diabetes. Nakakamiss nung bata tayo mga mare, ito na yung pinakaubas natin, 'di ba? Kaya mamaya papatry ko kay Jace to. Meron muna akong ibang gagawin. Ayan na pala yung mga bunga na kinuha ko mga mare. So yun na nga, may gagawin ako. Nagre-request na naman kayo ng DIY cake, wala na akong maisip na gawin. Ito yung watermelon na kapag nakita mo malulungkot ka kasi alam mo na di masarap, na di matamis. Kaya pagtripan na lang natin siya mga mare. Itong papaya na to gagamitin ko mamaya, magluluto ako ng tinola. So ayun na nga mga mare, pinagpatong-patong ko yung watermelon, papaya at melon. Tapos nilagyan ko ng konting dekorasyon na ubas. Kaso ayaw makisama ng mga ubas at mananabu lang ela patugot mananabu, kaya yan liklukan ko na lo. Tapos mga mare, nag-slice ako ng mga pongkan para pang dagdag dekorasyon. Tinatanong din kasi ako ng tatay ko kung paano ko daw ginagawa yung mga vlog ko. Gusto niya daw mapanood ng live, kaya ayan mga mare, gumawa na naman ako ng watermelon cake. Ayan pala yung number 1 supporter ko, si Jace mga mare, nakaabang na siya. Ayan na mga mare, saktong-sakto, malapit na ang summer. Napansin niyo ba yung kakaibang manok na yan mga mare? Sabi ng tatay ko, iluto ko daw siya para matikman naman namin kung anong lasa. Tapos lumalapit pa siya mga mare, so gusto niyo magpaluto. Wait lang, magmo-moment lang ako. Pasensya na, sorry na, nagugutom lang kami, patawarin mo na kami. Medyo nakakalungkot lang pala mga mare kapag kilala mo yung manok na iluluto mo. Kaso nag-request din kayo ng tinolang kapaya dinamay. At saka sabi ng tatay ko, madami na daw kasalanan yung manok na yan. Marunong na daw siyang magbukas ng ref. At kung ano-ano na lang daw kinakain mga mare. Kaya nakamubon na din kami kagad mga mare. Medyo matagal ko siyang pinapakulo para siyang baka. Tignan mo naman yung laman niya. Tapos maitim-itim din yung kulay niya. Una ko pala siyang sinalang sa mainit na kawali. Tapos sinunod ko yung mantika, sibuyas at luya. Tapos mix-mix lang natin mga mare. At naglagay na rin ako ng konting asin. Tignan nyo yung itsura niya, para siyang di manok. Tapos naglagay na rin ako ng konting patis. I-mix-mix natin ulit. Tapos kumuha na ako ng malunggay. At sinunod ko nang nilagay yung kapaya mga mare. Kailangan daw sa kapaya manibalang. Ano ba sa Tagalog yun? Tapos sinunod ko nang nilagay yung malunggay. Pinakulo ko lang siya, tapos eto na. Pagkaluto niya mga mare, kumain na kami ng mabilis at umuwi kasi parating na daw yung may-ari, yung ate ko. Lagot tayo mga mare. Pinag-take out din pala kami ng tatay ko, pati kanin para daw di na kami magluto.